Paano kung mawalan ng pananampalataya yung isang sobrang relihiyosong tao? Ito ang kwento ni Josh de Guzman, isang taong sobrang relihiyoso. Lagi siyang nagsisimba, tumutulong siya sa mga nangangailangan at sobrang sumusunod at naniniwala nga siya sa Diyos. Pero magbabago ang lahat ng to nang magsimula siyang malasin. Nawalan siya ng trabaho, nagkasakit yung nanay niya, nakulong siya at marami pang ang iba at dahil nga dito, nagsimula siyang magalit sa Panginoon. Dahil sa sunod-sunod na kamalasan, dito na nga nag-decide si Josh na magrebelde at dito nga niya nilista yung 10 utos ng Diyos na isa-isa nga niyang hindi susundin. Nanakaw siya, babawi ng buhay, mambababae at iba't iba pa at gagawin nga niya tong lahat para makaganti sa Diyos pero sa pagganti nga niyang to, dito nga niya marirealize kung bakit nga ba ito lahat nangyayari sa kanya. Title ng movie, 10 Utos kay Josh. Sobrang naiintriga ako sa kwento nito. Kung yung kay Paolo pinagbawalan nila, buti nga ito pinayagan eh. Curious talaga ako kung paano mag-end tong movie na to and I'm still trying to figure out the story from the trailer. I think they're going to play here the idea na hindi lang sapat yung pagiging relihiyoso para paboran ka ng langit. Kumbaga it can only take you so far in life, ganon. Parang hindi mo lang dapat ginagawa eh. Dapat ganun din talaga unconsciously yung takbo ng isip mo at dapat ginagawa mo lang ng kusa yung mga kabutihan mo. Pagkakaintindi ko kasi sa character ni Josh, ang perspective niya, basta maging mabuti ka lang, meron kang makukuhang kapalit na kabutihan sa may Diyos eh. Pero ayun kasi, as long as iniisip mo yung kapalit tuwing may ginagawa kang kabutihan, then kabutihan pa rin ba yun? May sinasabi ng iba na, pasalamat ka relihiyoso ko kung hindi ganito, kung hindi ganyan. If masama ka without the idea of religion, then baka masamang tao ka lang talaga. Siguro dito yung character ni Josh, ginagawa lang niya yung pagtulong niya in everything kasi lumaki nga siya sa bahay na relihiyoso eh. Given na ang daming santo nga doon sa bahay nila pati doon sa may CR. Siguro dito kay Josh, yung idea ng religion at ng Diyos, nakalakihan niya lang. Hindi niya talaga pinaniniwalaan and for me, magkaiba talaga yun eh. Tingnan mo yung iba, magsisimba, magdadasal, tapos pagkatapos nun, maninira naman ng kapwa, tapos mga agrabyado ng ibang mga tao. So what's the point, di ba? Sobrang interesting din talaga kasi ng movie na to kasi sa Pilipinas meron tayong culture na sapilitan yung religion eh. Yung religion ng magulang, ipipilit nila sa mga anak nilang wala pang kaalam-alam, tapos mga bata pa nga lang. Kaya yung iba, pagtanda, nawawalan na agad ng pananampalataya. Same here din with Josh na once nawala nga sa kanya yung lahat, nawalan din siya agad ng pananampalataya kasi nga yung faith niya naka-inclined lang sa mga blessings and comfortability and once na nawala na nga yun lahat, nawala na din yung faith niya. Ngayon, I'm curious kung paano matatapos tong movie na to. Siguro ipe-play nila dito na yung mga pagdadaanan niya, mga challenges or pagsubok lang. Or baka mategi siya tapos may impyerno pala talaga. Who knows, di ba? Or baka mamaya Christian film type of plot to. Pero let's see na lang. So yan again ang title ng film, 10 Utos kay Josh. Anabangan natin to on January 29.